To eat for lunch. Ayan. May binigay na munggo ng kapitbahay ko. Munggo. Tapos binili ako ng ulam tilaalan, chicken, na may pinya, tapos pangat na isda. Tara! Sibog! Sarap. Itong na-miss ko. Munggo. Masarap ang munggo si nanay kasi bahay ko sa harap. Patong pa ako. Tatlo po tayo ulam ko. Iorong konti. Orong konti. Yan. Ganyan dapat. Isda. Pangat. Hasa-hasa na isda. Kaso lang, hanggang isa lang hiwa lang ako ng manok. Hanggang doon lang ako. Munggo naman tayo. Ako mga labs, kunti lang naman ako pag kumakain. Kasi mamaya bibili akong basmati rice. Mas bet ko kasi yung basmati rice kasi less cholesterol siya. Tapos hindi ka pa magkakaroon ng yung ano siya ba, yung paano, yung ano sa mga sugar, ganun, okay siya. Itong kanin natin, pwede naman to. Para maiwasan natin yung magkaroon tayo ng mataas na sugar. Tapos itong mga ano natin. Kailangan natin yung kanin na ibabad muna siya ng mga 30 minutes bago siya isaing.
Tapos kailangan talaga siya, hugasan mo ng hugasan para matanggal yung ano niya. Tapos ang kaigihan lang kasi sa ano, sa basmati rice, pag sinasaing mo siya, pakuluan mo ng tubig. Tapos, pag nakulo na yung tubig, ilagay mo yung bigas na yun na basmati rice yung nakababad sa tubig nun. Tapos, pag nakulo na siya, pag walang, naano na siya, ilagay na siya sa kulo na tubig. Yun, hintayin mo siya na medyo kumulo ng kumulo. Tapos, kukunin mo na naman, itapon mo naman yung tubig. O, saka mo siya ibalik ngayon ulit sa kaldero. Tapos, isasaingin mo. Yun, maganda kasi yun. Kaya, kahit na damihan mo ng damihan yung kain mo dun, hindi ka tataba, hindi tataas yung sugar mo, hindi tataas yung ano mo, ganun. Yun na kaigihan doon. Kahit sa kinakain natin na hindi basmati rice, pwede rin naman natin gawin yun. Parang saing tayo. Pagkuloan natin yung tubig. Pag kumulo yung tubig, tapon natin yung tubig. Tapos balik natin ulit yung kanin. Yun. Kasi ang nagpapagbigay na kasi doon, yung sabaw niya kasi. Yun. Tapos wag tayo sanang kumain na ano, yung mga malalambot na, yung kanin na ano, yung matigas na matigas. Mas mainam nga yung malambot kasi konti lang makain mo doon. Kaya yung iba mas gusto yung lugaw. Kasi pag matigas kasi na kanin, maano siya, madali kang, ang tawag ito, yung mapaparami yung kain mo kasi masarap yung bigas, yung kanin, ganun. Hindi siya malambot. Yun. Kaya try nyo kumain ng ano, yung medyo mabasa-basa na kanin, di ba? Madali kayo mabusog tapos mabigat sa tiyan. Kaya ganun yun. Pero ako naman kasi, hindi naman talaga ako totally kumakain sa isang araw na 3 beses. Pag hindi ako nakakain ng gabi, kakain ako ng umaga. Tapos, pag hindi naman ako kakain ng umaga, kakain ako dun sa tanghali. Yan. Tapos, konti lang sa gabi. Ay, konti lang sa tanghali. Sa gabi yung damihan ko. Ganun ako eh. Pero karamihan sa akin, pag may tinapay ako, hindi na ako kumakain ng umagahan. Yun na lang tinapay. Tapos gatas, yun lang. Kaya medyo pumayat-payat na ako ng konti. Dati tumitimbang ako ng 85 kilos. Minsan umabot pa ako ng 86 kilos. Kaya mula nung nagkasakit ako, iwas-iwasan ko na. Nag-iwas na ako sa mga pagkain, ganyan. Dati kasi wala akong pakialam sa pagkain kasi. Mas maganda yung mas marami yung ulam mo, pero kailangan yung ulam na kinakain mo, tingnan mo din kung nakakatulong sa iyo. Mas mainam, lalo na kayo may edad na ako. Kailangan ko na mag-ingat sa pagkain. Kasi tama yung kasabihan nga ng matatanda. Pag bata ka pa, lahat ng gusto mo makakain mo. Tapos hindi ka makakaramdam ng ano. Pero pag nagkaedad ka na, doon mo pala mararamdaman lahat yung mga sakit mo. Naranasan ko na rin na muntik na akong mamatay. Tapos sinabi ako ng doktor, swerte ako na umabot ako ng 1 buwan. Yun. Grabe, yung ano paghihirap mo. Tiniis ko yun, 1 taon din ako nung nagkasakit. Tiniis ko lang. Ultimo pag umihi ako, hirap akong huminga. Tapos, pag tumayo ako, nahirapan ako. Kinakapos na ako sa paghinga ko, ganun. Tapos kung kakain mo na ako ng konti, nahihirapan ako, ganun. Yung mga ganun ba? Tapos lagi akong sakit, basta masakit lahat. Ang katawan ko masakit sobra. Diyan yung masikip yung dibdib ko, yung likod ko, parang tingin ko parang ang dami ng tubig yung likod ko. Pero nung napatingin naman sa doktor, okay naman. Ang problema ko lang talaga noon, nung time na yun, nung tumaba ako, yung heart ko kasi, yung ugat niya, yung daluyan ng hangin, doon yun namaga siya. Para siyang napasukan ng virus, so hindi ko alam
Ano ibig sabihin? Anong tawag dun? Basta nung nagpa-check up ako, yun, binanatan ako ng ano, ng gamot na Bodycurt, ang tawag dun. Ihipin ko lang tapos sabay mumog. Yan. Thank you so much.